So, meron tayong dalawang paraan para i-trade yung oil. So, makikita nyo, ito pala, nag-up na yung oil natin. So, ako, ngayon, short term, nag-short tayo dito sa oil dahil tinitingnan natin yung chart nito eh. Nag-breakout tayo dito sa level na to. Yan, sa 18 something area, 19. So, ang ina-expect lang natin is pag kaya niya mag-breakout, magkaroon lang tayo ng retest. So, pag kaya makakita ng retest, magbebenta na tayo in this area. Siguro nabalitaan nyo na yung presyo ng langis natin ay bumagsak at umabot nga na nag-negative pa tayo. Tapos meron nag-post dito sa Facebook nitong meme na to, no? So, bumili siya ng unleaded na 500. Isang buong tanker rin dumating. So, kung sino man yung nakagawa at nakaisip ng meme na to, no? Napaka-genius nyo, sir, o ma'am, sino man kayo. Siguro marami kayong mga napasayang mga tao ngayon. So anyway, paano nga ba natin i-take advantage yung mga kaganapan na ganyan sa oil? Saan ba tayo makapag-trade? Paano tayo mag-trade? At siguro, papasadahan natin kung ano ba yung pinagkaiba ng spot price ng oil at ng futures, no? Yung mga bagay-bagay na yan. At kung bakit nagsipagtaasan din yung fees ng mga broker nung nagkaroon ng volatility dito sa oil. So, let's go! Ako nga pala si Aki. Bumibili ako at nagbebenta ng stock. Minsan, nagbi-video rin ako na kunwari nagbabasa ng libro para magmukhang matalino. So, nung araw, para tayo makapag-trade ng oil, kailangan nating bumili talaga ng physical na oil mismo, no? Tapos, pwede nating ilagay sa mga specialized na storage. Tapos, saka natin sila ipapasa dun sa mga buyers. Ayan yung trading ng oil. At tayo mga trader, paano naman natin siya ma-trade na nandito lang tayo sa harap ng computer, di ba? So tayo, hindi naman natin kailangan bumili nito ng physical na barrel ng oil o kaya mga tanker. So ang gagawin lang natin kumbaga ay babakas lang tayo dun sa contract, no? O sa futures. Kasi hindi na natin kailangan bumili ng ng physical na oil mismo, no? Saka syempre, delikado 'yan. Wala naman tayong kaalaman, baka sumabog pa sa atin 'yan. Yung mga contracts kasi o yung futures, ginagamit 'yan sa mga commodities. Yung mga commodities na nagpa-fluctuate ng presyo kagaya ng ng langis, ng sugar, ng wheat, ng flour. So ayan yung kadalasan pinagagamitan nitong futures ng mga contracts. So lahat ng contracts ng futures ay meron nito date, when, kung kailan siya i-deliver. So, pagpalagay natin ito, April 21, 2020. At kung magkano. So, may presyo tayo at yung quantity kung gaano kadami. So, nag-e-exist yung mga contracts na yan ng futures para sa mga buyers para masigurado nila na meron silang makukuhang delivery. Ayun yung isang advantage nito. At alam na nila beforehand kung magkano yung babayaran nila. So, tingnan natin tong website ng CME. Dito kasi makikita nyo yung presyo ng mga futures, no, yung mga kontrata. So, dito makikita nyo yung month, kung kailan yung delivery nito. Yan, nakikita nyo, June, July, August. So, lahat ng month, meron na ring advance na presyo. So, hanggang 2021 nga ba? Yan, no, hanggang 2022 pala, meron na. December 2022, meron na rin. No, advance na to. So, ito, December 2023, meron na agad order na nagkakahalaga ng $39 per barrel. So, ngayon, ang presyo lang ng oil natin sa contract ng June ay $19. So, bakit ganun? Sa 2022, $37. Tapos sa 2023, $39, no? Ina-expect nila na tataas pa yung presyo sa mga panahon na yan. Pero at this current moment, sa June nga, maka-order ka ng per barrel ng $19 lang. So, kaya nga nasabi natin, nagpa-fluctuate kasi yung presyo nito eh. At ang kagandahan niya, kung ikaw yung buyer, malaki kang kumpanya, kapag meron ka ng siguradong date, yan, meron ka ng ang delivery mo is June 1, 2020. Tapos mabibili mo lang siya sa halagang $19. Tumaas man yung presyo niya, pagdating ng mismong day na yon, makukuha mo siya ng $19 kasi nakabili ka na ng contract niya. Nabilin mo siya at this current price at sa date na yon at kung ilan yung bibilhin mo sa ganung halaga. So kadalasan yung mga bumibili niyan yung mga airlines para hindi na sila maubusan ng supply at beforehand, makocompute na nila magkano yung mga expenses nila. So, umangat man yung presyo, mababa nila mabibili. At lugi naman sila kapag bumaba yung presyo, no? Kasi mas mataas nilang nakuha dun sa contract na price nila. Kaya yun isa sa disadvantage din, lalo sa panahon ngayon. Yung mga airlines, di naman sila lumilipad. So, karamihan, napuno na yung mga storage nila, no? So, nung April 2020, doon nangyari yung crash.
Sa trading view kasi hanggang 0.01 yung presyo ng oil, hindi siya nag-negative. Pero mayroong mga report na umabot siya ng negative 30 something yung presyo niya. Sobrang historical yun. Hindi ko nga rin alam na pwede pala mag-negative yung presyo ng ng futures sa mga kontrata na yun. Ibig sabihin, pag nag-negative, ikaw pa mismo yung babayaran para kunin mo lang yung langis nila. No? So ganun katindi kasi nagkaroon tayo ng oversupply tapos wala na tayong gaanong demand. Meron nga tayong nakitang balita ito sa California, yung mga tanker, oil tankers carrying more than 20 million barrels of oil. Nasa coast lang sila ng California. Ito naman yung production ng oil versus sa consumption natin. So makikita nyo, halos dikit lang palagi. Tapos yung pumasok na itong 2020, boom. So first quarter, second quarter, ine-expect nila na magbo-bottom out yung consumption. Kasi may mga lugar na kahit nag-lift na sila ng lockdown, medyo hindi pa rin naman gumagala yung mga tao kasi naghihintay pa rin siguro sila ng vaccine bago maging normal yung lahat. So, ina-expect nila na magre-rebound yan ng Q3. So, ito may line naman dyan. So, this is the forecast na babalik din sa normal yung lahat. It is hopefully, God willing, bumalik nga, At nasabayan pa to nung price war ng Saudi at saka ng Russia. So, ang dami natin ngayong mga supply and kulang sa demand. So, ayun yung naging driving force, naging negative yung presyo ng ating oil. Pero, hindi naman yan yung presyo ng oil sa kabuuan. So, in-explain natin kanina, itong mga contract na to, yung futures na yan, na merong date. Yung nag-negative, itong nag-negative na to ay yung contract nung May. Nung May 2020, hindi na kasi natin makikita dito So, nung May 2020, bago mag-expire, doon nag-negative siya. So, kasi nga ngayon, wala na sila mapagbagsakan. Sobrang na ng supply, sobrang dami. Kasi yung oil, actually, maraming gamit to yung crude oil. 69% nakalagay dito sa transportation. Pero meron ditong ito asphalt. Ginagamit din siya sa mga lubricant. Petroleum coke. Yung ko lang narinig to. Ano kaya to? Petroleum coke na to. So sa waxes ginagamit din siya. Siguro yung mga plastic, meron din yung mga damit nga natin, meron din fertilizers pinagagamitan. Maraming byproduct yung oil. Pero ngayon nga, dahil halos lahat ay natigil, bigla na lang tumigil yung mundo, talagang nagkaroon ng negative na epekto to sa oil. Pero ngayon, paano nga ba natin i-trade yung oil? Okay? So, meron tayong dalawang paraan para i-trade yung oil. So, makikita nyo, ito pala, nag-up na yung oil natin. Dito sa eToro, mayroong dalawang uri kasi ng oil. Ito yung oil, ito yung trade natin. Ito yung spot price. Ano ba yung spot price? Ito yung presyo niya ngayon. Unlike ng futures, which is yung futures nga kasi merong expiration yung contract nito. So yung June, mag-stop na siya dyan. So July na tayo naman tatakbo after ng June na contract. So yung spot price ng oil dito sa eToro is merong rollover. So, kumbaga, parang combination siya ng presyo ngayon at yung presyo ng susunod na kontrata para hindi siya natatapos, hindi siya nagkakaroon ng expiration. This is the spot price ng oil. Kaya, kung titingnan natin dito sa chart, hindi ito hindi ito nag-crash. Hindi siya nag-negative. Umabot lang siya sa 7. Kasi may weighted weighted average yata ito ng spot price ngayon. Papunta doon sa susunod na buwan na contract. Kaya hindi natatapos to, hindi nagkakaroon ng expiration. Versus dito sa isa na CL. Ito bago nila to CL July 2020. So ito naman yung ating futures dito. So yung futures na to nag-expire. Let's say bumili ako ngayon. After ng contract na to ay mag-expire, maliliquidate yung position mo if hindi ka nagbenta. So within this period, pwede mo siyang i-trade. Pagka naka-hold ka ng expiration niya, automatic na mag-expire siya, maliliquidate yung position mo. So pag ito yung gusto mong i-trade, contract ng July, pindutin mo lang trade. At mapapansin mo dito, ito yung pinakamalaking pagkakaiba nila ngayon sa mga panahon nito. So, pag nag-buy ka, leverage mo hanggang times 10. Lagay na lang natin times 1. Wala kang babayaran na kahit na anong fee. Overnight fee, wala yan. Contract kasi ito So, pag nag-times 10 ka, syempre, babayaran mo lang yung fee ng leverage. So, pag nag-sell ka, may leverage fee din. Tingnan natin itong oil, itong spot price niya. So, ito yung trade natin ngayon. Nag-trade ka nito ng spot price, pwede ka rin mag-times 10, pwede ka mag-times 1. Pero kung mapapansin nyo, pag times 1 yung leverage mo, meron ka pa rin daily na fee, which is $8. Napakataas. Nung nakaraan nga, umabot yan ng $50 Kasi, ang explanation nila dyan,
ay lahat naman halos ng mga brokers ngayon nagtaasan yung fees ng oil dahil sa volatility rin. Pero in the normal days, pagka bumalik na yung volatility at naging ayos na yung lahat, siguro bababa na rin yan. Pero kung nalalakihan ka dito sa spot price ng oil ngayon, ang isang option mo nga ay itong futures ng July, which is bago lang to na nilabas ng eToro. So nakalagay naman dito yung explanation yan na pwede nyo basahin. So let's say hindi mo trip mag-invest ngayon dito sa oil dahil sobrang volatile niya, ayaw mo rin ng futures, wala kang siguro doon, hindi mo pa naiintindihan yung product na yan, okay lang yun. Pwede mong kopyahin ngayon ito. So ito yung watchlist ko ng mga oil companies na pwede nyo ring i-trade kung hindi nyo trip yung mga futures at yung spot oil kasi natataasan kayo sa fee, so kaya masyadong volatile para sa inyo. Pwede nyo piliin yung mga stock na to. Let's say ang bias nyo ay katulad din nito ng forecast ng EIA, which is makaka-recover din tayo pagdating ng Q3 and Q4 2020. Siguro pwede nyo aralin kung ganun din yung bias nyo, pwede kayong bumili ng mga companies na to. Siguro may mga engineers dyan, baka nagtatrabaho pa dito no, sa Aramco. Alam nyo ba, ito yung isa sa largest na IPO sa buong mundo. Imagine yung 1.5% stake ng company na to is equals to $25.5 billion. Ganong kalaki yung valuation ng ng kumpanya na to, nitong Aramco. Tingnan nga natin yung chart. Pair natin siya sa oil. Yan o. Malayo naman yung diferensya kasi kung ito, gumawa siya ng panibagong low, dito gumawa siya ng panibagong higher low. Kasi mga companies na yan, mga backup din yan, mga gobyerno, syempre hindi man yan pababayaan bumagsak. Especially mga malalaking kumpanya na yan. Sabi nga nila, it's too big to fail. No? Puro bailout na naman yung mangyayari ngayon, boy. So, tingnan na lang natin kung anong kahinatnan. And kung bias mo is makarecover yung presyo ng oil, pwede tayong bumili, pwede tayong mag-invest. So, ako, ngayon, short term, nag-short tayo dito sa oil dahil tinitingnan natin yung chart nito eh. Yan, 1 hour. Nag-breakout tayo dito sa level na to. Yan, sa 18 something area, 19. So, ang ina-expect lang natin is pag-yari niya mag-breakout, magkaroon lang tayo ng retest. So, pag-yari makakita ng retest, magbebenta na tayo in this area. So, tingnan natin after that kung magkakaroon pa ng continuation. Saka na lang tayo ulit mag-buyback. So, you can check eToro. Pwede kayo mag-open dito ng virtual portfolio. Wala kayong gagastusin na kahit na ano. Pwede ka mag-trade ng stocks. Pwede ka mag-trade ng spot price. Pwede ka mag-trade ng contracts, ng futures, ng related sa oil. And you can also watch my other videos na ginawa natin, especially tungkol dito sa coronavirus ngayon, no, versus sa ating mga traders. Pwede nyo rin kopyahin yung mga trades ko. I-check nyo na lang dito sa eToro, yung MG Fund. Medyo reddish tayo last month dahil nag-short tayo ng US index, as bigla siyang umangat. No? So, tingnan na lang natin ang kahihinatnan. At sana meron kayong natutunan sa video na to, mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless.